So basta kato akong giingon sa inyo ha, tabang gyud sa ginikanan. Tapos ulitaw pa, isog kayo o kaasawa mo o hakog. Di gyud mo katabang sa inyong ginikanan. Narabay ubang asawa kay maay lang sa ilang ginikanan. Ikaw di anak ka nga ikaw mo nagtrabaho. Tapos gid diha tabangi sa inyo kay eskwelaha yung mga igsuon, tapos ulitaw pa balay inyong ginikanan. Interest wala pa muna nga milyo. Kabay sila karong negosyo, wala karong kita. Pangitain negosyo sa ilang gusto nga negosyoon, at least nakahatag mo sa ilaha, no? Malipay kung na sa dako kayo na nilang kalipay na makatabang mo sa ginikanan. Ay magtuoan ng uban ko ara pa ning opinion ang deed investment ang balay. So tinuod na nindot nga magbalay yung kadaan kay for in kaso magpinaunsa kasi mo ang panerbisyo at least na nasilungan na kay balay. Tapos ulitaw ka na kay balay. So proud kay kasi mong kaong galing mo na ulitaw pa kang anak kay balay. Upuhon-puhon og minyo ka at least di na ka magproblema, di ba? Kaya mo pamasin anang mga negosyo sa syudad. Aman mo makita kung sure yun mo nga kumikitang kabuhayan na, bumbahin ninyo. Pero kung alanganin yun mo nga paminaw ninyo nga murag tagilid, kaya na ninyo sugali na, sayang lang inyong kwarta. Mas nindot yun, farm lot. Makasustain yun sa ato ang pang-adlaw-adlaw nga hanganganon. Bisang pa man tuod, bilit ka nga, biglang yaman, at least, duga-duga yun siya every 3 months, every 1 month. Ang kamag para sa itong paggalingon sa ato ang pamilya mo, nung pinakadabis mo mo una ko. So ayaw mo, amping pagpadabisyo. Ha? Yung sa advice sir. Survive ka sa itong panerbisyo, kung mag-retire ng tapunan. At least na may mga idea po.